Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Ang ating pong obispo ay nasa kanyang taunang pagdalaw sa ating mga kapatid sa Sacred Heart of Jesus Mission Church sa Bay. Alam natin kung sino ang nangunguna doon, si Father John Mark. So, isama po natin sila sa panalangin at ang kanila pong pagbiyahe. Sino po dito ang nakapanood kagabi kay Alex Ayala? Sino po? Umamin na po kayo, mga puyat kayo for sure. Sino po? May kausap ako kanina hindi ko nasasabihin. Kuya Brian, panalo. Walang iba, kami lang. So, if hindi nyo po alam, si Alex Ayala po ay isang tennis player. At siya po ay nasa isang competition na tinatawag na Wimbledon. At siya ay nanalo kahapon sa defending champion. Defending champion po yung tinalo niya. Ba't ko ito sinasabi? No? Para updated lang ako, no? Gusto ko pong ipaunawa sa inyo na yung ganong klase ng panalo ay hindi nakukuha sa tulog lang at sa exercise. Siya po ay may sinundan na game plan. Meron po siyang coach na nagbibigay sa kanya ng instructions, play by play. Saan niya palalandingin ang bola? Saan pupunta yung bola? At sinundan niya po yung game plan ng coach. Hindi perpekto ang bawat game plan. Lalo na sa sport. No, sa sports. Kasi ang sports ay isang malaking chess. Tama, Father Pierre? Isang malaking chess. Kasi your game plan against my game plan. Tapatan tayo. Pero, tignan natin yung topic natin ngayon. Topic natin is yoking with Jesus while doing the mission. Kung sa sport ni Alex, na tennis, siya ay nagsarili o gumawa siya ng sarili niyang galaw, labas sa game plan, sigurado po ako, hindi siya mananalo. Sigurado po ako na kahit anong effort niya, hindi siya mananalo. Ganon din po tayo sa ating buhay Kristiyano. Kahit ano pong gawin natin, maganda man, o syempre yung hindi kagandahan, walang mangyayari kung hindi natin kasama ang Diyos. Kung hindi tayo nasa iisang pamatok kasama ng Diyos. Sige, Deacon, pakita mo yung picture natin. Yan. Kung makikita niyo po dyan, yung brown na baka ay humihila. Pure effort, pure might, pure strength. O, kita niyo naman, marami-rami yung karga nila. Mga bato. Pure strength, kitang-kita nyo, pagod na yung isang baka, lawit na ang dila, yung term natin, Pero bakit ganun? Parang hindi sila umaalis. Parang they're not going anywhere. Tapos yung isang baka, straight lang. Relaxed lang. Ang imahe pong yan, ay naglalarawan sa atin. Yung brown na baka, mas maliit. No? Kita niyo po? Mas maliit, pero siya yung gigil na gigil, effort na effort, hila ng hila, na walang nangyayari. Yan po ang imahe natin. Yan po ang imahe ng isa sa 7 deadly sins, which is pride. We think we can do it alone. We can do it by our efforts.
We can do it by our own goodwill, sa ating kagandahang loob. Kala natin ay kaya natin. At hindi po lahat ng pride, mga kapatid, ay yung klase ng maingay, maporma, malakas ang boses. Kadalasan po, ang pinakamahirap na klase ng pride ay yung nasa kaloob-looban. Mahirap hugutin. Bakit? Yung klase po ng pride na yun ay yung kausap ang sarili na kaya ko to. Akong bahala. Kaya kong i-handle yung mga bagay-bagay. Ako ang Diyos ng sarili ko. Akong bahala sa sarili ko. Carry ko na to. Yan po ang isa sa delikadong klase ng pride. Well, lahat naman, no? Delikado. Pero, yun po ang iwasan natin. At alam po yan ng lahat ng nasa sports. Hindi mo pwedeng pairalin ang pride mo at umalis sa game plan. Sa una, kung ang team mo or ikaw mismo ay dehado, huwag kang aalis sa game plan. Alam ng coach, kung sa basketball, first half, kaya yan malakas, kaya ang galing, kasi hindi pa sila napapagod. Mga bata yung mga yan. Kayang-kaya nilang tapusin ang buong laro. Pero hindi nila alam, pagdating ng third and fourth quarter, nauubos na, pagod na. Kung sumuko ka kagad sa first half, di mo sinunod ang game plan, edi wala rin. Ang aga mong nag-wave ng white flag at ang aga mong sumurrender. Hindi po ganun. At alam po ni San Pablo sa ating pagbasa sa Romans, ang pakiramdam na yon. More than the physical exhaustion, spiritual exhaustion na din. At sabi nga po dun sa verse 19 ng ating reading sa Romans, no, though hindi natin siya binasa, ang sabi po niya dun, the good I want to do, I do not do. Yun po yung sinabi niya sa verse 19. Ang mabuting gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Parang yung kanta, no? Gusto kong bumait, pero, di ba? Kabisado natin, di ba? At ang sabi niya doon, the evil I do not want, I do. Yung kasamaan na ayaw ko, yun ang ginagawa ko. At yun po ang isang pruweba ng isang tao ay umaalis sa game plan ng Diyos. Sinasarili natin. Kala natin it's by our might, it's by our power. Pero anong sabi ni San Pablo doon sa kanyang pagsulat? But praise be to God through Jesus Christ. Yun na lamang ang nasabi niya. Salamat sa ating Panginoon, papuri sa Kanya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, anong kasunod? There is no condemnation in Christ Jesus. Walang pagkondena, walang panghuhusga. Kagaya sa sports, no? Lagi akong babalik sa sports. Kung sa first to third quarter ng basketball game, hindi mo sinunod ang game plan, pero medyo dikit-dikit ka sa score. Tapos sa fourth quarter, sinabi mo, Coach, sige, tama ka, Coach eh. Sige, susundin kita. Hindi naman sasabihin ng coach na, di, sige, gawin mo yung gusto mo. Lalo championship, hindi sasabihin ng coach na, di, gawin mo gusto mo. Yan ang gusto mo eh. Hindi. Ang sasabihin ng coach, yun, sa wakas. Kinagat mo rin ang aking game plan. At ganun din ang ating Panginoon. Hindi huli sa Panginoon ang bumalik sa Kanya.
Kahit yun madalas ang ating last resort, ang ating last move, desperate move. Praise be to God through our Lord Jesus Christ. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Para po sa atin, ano ang naghihintay? Ang naghihintay po sa atin ay grace. Grace. Biyaya. Sabihin nyo nga po, grace. Kagaya po ng sinabi sa Song of Solomon. Sabi doon, no, nakabalot lang sa mabulaklak na pagkasulat ni Solomon. Sabi doon, sino yung coming towards us? Na sabi niya, leaping over mountains, tumatalon sa itaas ng mga bundok, bouncing over the hills. Sino yun? My beloved. My beloved is running towards me. And that is Jesus Himself, running towards us. At kung sa imaheng yan, makikita niyo po, sa normal, no? Sino man po ang nakaranas dito mag-farming, pag ganyan po yung isang baka nyo, halimbawa dalawa yung baka, nakita ko po kasi ito, no? Ako'y bata, no? Kapag ho yung isang baka makulit, tas yung isa straight lang, anong ginagawa doon sa makulit na baka? Nilalatigo. At kahit malayo ho ako, nung time ko sa Taal, kahit malayo po ako, doon sa mismong araruhan, rinig mo yung lagitik. Imagine niyo na lang ho kung gaano kalakas yun. Yung lagitik ng palo noon, rinig ko layo. Doon pa kaya kung malapit. Pero hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya atat na tayo ay paluin. At sinasabi ko yun sa akin, para sa aking anak. Hindi siya atat. No? At ano pong sabi niya? Kung sino man sa inyo ang pagod at nahihirapan na sa buhay, wala naman kayong ibang pupuntahan. Come to me. Again, lagi ko sinasabi ito, ang ating Panginoon, basic lang Easy lang. Mahirap pa ang 1 plus 1 plus 1 plus 1. Kung 3 yan, hindi. Sinabi ko na nga di ba? Hindi, di ba? Ang sabi lang niya, come to me. All who are weary and heavy laden. Kung sino man sa inyo ang pagod na, sa Batangas nga hilahod na. And heavy laden, yung bigat na sa sariling problema at dalahin sa buhay. At anong sabi? I will give you rest. At ang sabi pa nun, take my yoke upon you. Kala ko ba, Lord, rest? Ano to? Take my yoke upon you. Sige. Akala ko ba pahinga to? Ano sabi niya? For my burden is easy. Letter E, letter Z. Easy. And my burden is light. Sa tingin niyo ho, sino dyan ang imahe ni Kristo? Yung bato? Yung kariton? Hindi po. Yung isang puting baka. Relax lang. Steady lang. At kung sa imahe pong yan, may isip natin na hinihila din nung puting baka yung brown. Pabigat din yung brown, kung tutuusin. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, lean on me. Dumatig ka sa akin, sumandal ka sa akin, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my burden is easy. My burden is light. Kapag ginawa po natin yon, ang dali lang po na mangyayari sa atin. At ang mangyayari po sa atin ay iyan.
Di ba? Umuusad. Umuusad sa misyon. Sa pacing ng ating Panginoon. At diyan, kung makikita nyo, sa pacing ng mas malaking baka, doon nakasalalay yung mas maliit. At ganito po naman talaga lagi ang itsura ng ating buhay. Akala natin, kumikilos tayo sang-ayon sa ating lakas, sang-ayon sa ating mentalidad. Hindi po natin alam na mas magaan ang buhay kapag hinayaan natin ang ating sarili na lumagay sa pacing ng Diyos, sa timing ng Diyos. At sa imaheng yan, makikita niyo po na napakabanayad. Hindi pagod yung maliit, mas mahinang baka. Relaxed. Kasi sumusunod siya sa lead o sa direksyon ng mas malaking baka. At ganun din po ang ating buhay dapat. Tayo ay dumepende sa ating Panginoon. And besides, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng misyon. Misyon kung saan hindi tayo mag-isa. Misyon na siya ang nagbigay, siya ang kasama, at siya rin ang patutunguhan. Tignan niyo po yun. Wala kang talo. Talo ka kapag nag-solo ka. Talo ka pag mag-isa ka. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Ang sabi niya, my burden is light. My load is light. Ano ang nagpapabigat? Ay di tayo po. Kung gusto nating humila pa kanan, pa kaliwa, pa atras, ang sabi ng ating Panginoon, diretso. Di doon natin malalaman na oo nga, no? Hindi naman pala, it's not that bad. Hindi ganun kahirap. Kung uunawain natin, He is sending us out to missions with Him. And when we realize that God is with us, you will eventually realize that He is also carrying you through that mission. What we need is just to lean on Him, come to Him, and rest is waiting for us. That is the good news of our Lord Jesus Christ. Please stand.